Ibigay mo sa Kanya yung mga bagay na hindi mo kaya. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo na kayang-kaya ng Kanyang paghandaan. Amen? Kaya, ihanda po natin ating sarili. Tawagin na po natin ang ating tagapagsalita. Walang ibang ating pastor. Amen. God is good. All the time. All the time. Yan. So, yan po yung ating mission saka vision. Ang ating mission ay go into all the world and preach the gospel and preach the God, preach the good news to all people and make disciples of all mission and baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Ibig sabihin niyo po yung ating ginagawa na ating mission. Ang vision naman natin, ang ibig sabihin ng vision, ito yung mga gusto nating marating. Gusto mangyari natin. No? Kung baga sa pangarap, yan ang pangarap natin. Nangangarap tayo. No? At ang ating pangarap, ang ating mission ay to mold people to have a strong relationship with God and feed all of the children, feed all God's children, and establish house of worship for God's children who are not in. Sabihin, ang ambition natin ay mag-promote tayo ng mga tao na magkaroon sila ng matibay na relasyon sa Panginoon at pakainin ang mga anak ng Diyos sa salita ng Diyos, siyempre. At kung mayroon naman tayo papakain physically, pwede natin pakainin. Masigit na priority yung spiritual food. At magkaroon tayo, mag-establish tayo ng house of worship na hindi tayo nangungupahan. So, ibig sabihin, yan yung ating pangarap o vision na mangyari natin. Kung magkaroon man tayo ng mga kanya-kanya, magkaroon man tayo another outreach sa labas, hindi po tayo mangungupahan. Kung bakit? Bakit hindi natin kailangan mangungupahan? Sapagat ang Diyos na may-ari nitong langit at ng lupa. Siya may-ari nito, ba't kailangan mangungupahan ng Diyos? No? So, ang kailangan lang natin ay magtiwala sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At lahat naman ang gawain natin, hindi tayo nangungupahan. Ngayon po ba? No, Bible study natin, hindi tayo nangungupahan. Kasi nga, hindi natin kailangan mangungupahan. Dahil ang Diyos na pinaglilingkod natin ay mayaman. Kasi kung mangungupahan tayo, parang sinabi natin, ang Diyos ay mahirap. Amen? Ang Diyos walang may-ari nitong mundo. Ang Diyos ay hindi siya naglikha nitong mundo kasi nangungupahan siya. Di ba? Pag nangungupahan ka, ikaw ba may-ari? Hindi. Ibig sabihin, hindi ka may-ari, nangungupahan ka lang eh. Pero kung hindi ka nangungupahan, sino may-ari? Ikaw, kasi hindi ka nangungupahan. So, ganoon din ng Diyos. Hindi kailangan mangungupahan ng Diyos. Kasi nga, lahat ng nakikita natin sa mundo ito, ang Diyos ang may-ari niyan. Amen? Kaya, hindi kailangan mangungupahan ang Diyos para magkaroon ng gawain. Kundi ang kailangan natin ay magtiwala sa Panginoon na ang gawain nito ay hindi natin gawain, kundi ito yung gawain ng Diyos na pinagkatiwala lamang sa atin. Dating araw, iwan din natin ito eh. Pag natapos ang kontrata natin. Amen po ba? May kontrata lang tayo rito sa mundo. Hanggang hindi natatapos ang kontrata mo, mananatili kang buhay. Pero kapag natapos ang kontrata mo, sayang mo sa hindi, aalis ka rito. Amen? So yan ay, yan yung ating mission at saka vision na ating nilalakaran. No? Ang mission, ito yung mga ginagawa natin ngayon araw-araw. Nag-share tayo, kumbaga sa yan yung mga ginagawa natin. No? So ngayon, ang ating pong pag-aaralan, dala ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Amen? So, ang ating pag-aaralan ay tinatawag na ecclesiology. Ano yung ibig sabihin ng ecclesiology?
Ang ibig sabihin, pag-aaral patungkol sa simbahan. Yan po ibig sabihin ng ecclesiology. Pag-aaral patungkol sa simbahan. So, yan po ang ating pag-aaralan sa ulit punto patungkol sa ecclesiology. So, yan, tayo po muna po ay humingi ng gabay at patnubay sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na siya pong tagapagtuloy sa natin. Panginoon, maraming salamat sa oras po ito, Diyos. Kami po ay narito upang makinig at kumain ng iyong mga salita, Panginoon, na siyang naging kalakasan ng aming buhay spiritual na binuhay mo, Panginoon. Kaya galahin namin mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang bansa, Panginoon, na makapapanood ng YouTube channel o ng FB, Panginoon, ay sila man ay makasama namin sa aming pong pakikinig ng inyong pong mga salita. Pagpalain niyo po ang mensahe nito maging lingkod, bigyan niyo po ko ng kalaman at karunungan upang patuloy ko pong may pahayag ang iyong mabuting balita na hindi ako ang kalang titingnan, hindi ako ang kalang pasasalamatan, kundi ikaw lamang, O Diyos, ang aming papapurihan at paglilingkuran sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So dito ay sinasabi na ang ecclesiology ay pag-aaral patungkol sa simbahan. Ang salitang ecclesiology ay nagmula sa dalawang salitang Griego na nangahulugan pagtitipon at salita. Pinagsasama upang nangahulugang pag-aaral patungkol sa simbahan. Ang simbahan ay kapulungan ng mga mananampalataya ng kabilang sa Diyos. Ang ecclesiology ay napakahalaga upang maunawaan ang layunin ng Diyos para sa mga mananampalataya sa mundo sa ngayon. Tinutulungan tayo ng ecclesiology na maunawaan ang papel ng simbahan at ang papel natin sa simbahan. Itinuturo nito sa atin ang tungkol sa ordinansa sa simbahan, kung paano pipiliin at balangkasin ang pamumuno ng simbahan at kung ano ang dapat gawin ng simbahan tungkol sa mga mananampalataya, pagsamba at pagdidisipulo. At sa mga hindi mananampalataya, ang ministeryo at ibanghilismo, ang pangunawa sa Biblia, sa ecclesiology ay malaki ang maitutuwid sa marami sa mga karaniwang problema sa mga simbahan ngayon. Higit sa lahat, dapat nating maunawaan na ang simbahan ay ang katawan ni Kristo at ang bawat isa sa atin ay may tiyak na tungkulin at tungkulin sa loob ng katawan ni Kristo. So, ang ilan sa mahalagang mapag-aralan sa ecclesiology, yung tinatawag na what is the church? So, ano nga ba ang simbahan? So, yan po ang mapapag-aralan natin patungkol sa tinatawag na ecclesiology. Ano ba ang ecclesiology? Anong ibig sabihin? Pag-aaral sa simbahan. Pag-aaral patungkol sa simbahan. Ang tawag dyan sa pag-aaral sa theology na termino, ang tawag dyan ay ecclesiology. Pag-aaral patungkol sa simbahan. No? So, isa sa mga napapag-aaralan sa ecclesiology, yung katanungan ng what is the church? Ano nga ba ang simbahan? So, maraming tao ngayon ang nakakaunawa sa simbahan bilang isang gusali. Ito ay hindi biblikal na pangunawa sa simbahan. Ang salitang simbahan ay salin ng salitang Griego na ekklesia. Ekklesia, na binibigyang kahulugan bilang isang kapulungan o mga tinawag ng Diyos o mga mananampalataya. Ang ugat na kahulugan ng simbahan ay hindi isang gusali, kundi ang mga taong mananampalataya sa Diyos. So, hindi daw ito yung lugar, yung simbahan. Kundi, ang ecclesiology o tinatawag na ekklesia
ay simbahan na tinutukoy yung mga tao, yung mga mananampalataya. Kung saan yung mga mananampalataya na pinili ng Diyos at naglilingkod sa Diyos, yun yung mga simbahan, hindi yung lugar. Kaya ayaw ko dyan, pangit ang lugar na yan. Hindi yun, kundi ang tinitingnan ng Diyos, ikaw yung templo ng Diyos. Ikaw ang simbahan ng Diyos. Amen! Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Nananahan sa iyo ang Espiritu Santo. At kaya ikaw ay itinuturing na simbahan. Kaya dito ay sinasabi na hindi isang gusali, kundi ng mga taong mananampalataya sa Diyos. Kabalintuuna na kapag tinanong mo ang mga tao kung anong simbahan ang kanilang dinadaluhan, karaniwan nilang kinikilala ang isang gusali. Sinasabi sa Romans chapter 5 verse 5, Romans chapter 16 verse 5, sabi niya, ikamusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa kanilang bahay. Ipabot din ninyo ang aking pangungumusta sa mahal kong kaibigan, si Epinito, na siyang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya. So, ang binabati dito ni Apostol Pablo ng mga na simbahan, na iglesia, yung mga taong naglilingkod sa Diyos. Hindi yung lugar. Hindi yung lugar. Kaya batiin ninyo ang simbahan na nasa kanilang bahay. Tinukoy ni Pablo ang simbahan na kanilang bahay, hindi isang gusali ng simbahan, kundi isang katawan ng mga mananampalataya. Kaya yung mga mananampalataya, ito yung mga tinutukoy na simbahan. Ang simbahan ay ang katawan ni Kristo, kung saan siya ang ulo. Sinabi sa Ephesians chapter 1 verse 21 hanggang 23, kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamumunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinalalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay, at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Ang iglesia, ang katawan at kapuspusan ni Kristo, na siya namang pamumuno sa lahat ng bagay. So doon ay sinasabi ng Biblia yung patungkol sa simbahan. So inilagay na Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at itinalaga siyang maging ulo ng lahat ng bagay para sa simbahan, na siyang kanyang katawan. Ang kapuspusan niya ay napupuno ng lahat ng bagay sa lahat ng paraan. Ang katawan ni Kristo ay binubuo ng lahat ng mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Mula sa araw ng Pentecostes hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Sa Biblia, maaari natin ituring ang simbahan sa dalawang paraan, bilang pangkalahatan simbahan o bilang lokal na simbahan. So, dalawang klaseng simbahan. Mayroong tinatawag na Universal Church, mayroon din local church. So, ano ba yung Universal Church? Yung pangkalahatan ng simbahan. Ang Universal Church na simbahan ay binubuo ng lahat. Saan man na may personal na kaugnayan kay Hesus Kristo. Sapagkat tayo lahat ay binautismohan sa isang espiritu, sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, alipin man o Malaya. Tayong lahat ay binigyan ng espiritu upang inumin. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12 hanggang 31, itong sinasabi ng Biblia, si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay mananatiling isang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o Malaya, tayo lahat ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan.
Tayo lahat ay pininom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit ininigay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan na ituturing na katawan. Ngunit ang totoo, marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahagi parang mahina, siya pa nga ang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inakala natin hindi gaano kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating higit na pahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang iayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahagi di gaano marangal upang hindi magkaroon ng pagkakaibang magkababahagi at sa halip ay magmalasakitan sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung ipinarangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kaya nga, lahat ng isang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia. Una, ang mga apostol. Ikalawa, ang mga propeta. At ang ikatlo, ang mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala. Mga nagpapagaling, mga may sakit. Mga nagpapagaling ng mga may sakit. Mga nagtutulong, mga tagapangasiwa. At mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayanan gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag ng mga wika. Kayong lahat, kaya buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila at gayoy ituturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat. So doon ay pinakikita na ang iglesia ay binubuo sa isang katawan at marami siyang bahagi. Marami siyang bahagi. Ibig sabihin may kanya-kanyang mga gawain. Iba ang gawain ng mata. Hindi po ba? Iba ang gawain ng tainga. Iba ang gawain ng bibig. Ibang gawain ng ating katawan. Kung saan yung pinakapangit, ang siya ang tinatago, pero ang totoo, siya ang pinakamahalaga. Ang lahat na yan, sabi niya, ay nasa isang katawan lang. Kapag ang isang daliri nasugatan, daliri lang ba ang nasasaktan? Diba? Buong katawan. Ibig sabihin lahat yan. Kaya ang ating iglesia, ang simbahan, kapag may isang nasasaktan, buong sambayan ay nasasaktan. Buong sambayan ay namimiyaki. Kung ang isang sambayan natin ay mayroong pagpapala, ang buong sambayan ay nagagalak. Kaya sinabi sa talatang ito na ang sinumang mananiniwala ay higit ng karaniwan naniniwala ay bahagi ng katawan ni Kristo at tumanggap ng Espiritu ni Kristo bilang katibayan. Ang lahat na nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay binubuo ng pangkalahatan simbahan. So ano po yung pangkalahatan simbahan? Ay ito.
Sumagot si Jesus, pagkatandaan mo, maliban ang panganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may panganak na muli ang isang tao kung matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo, sagot naman ni Jesus, pagkatandaan mo, maliban ang isang tao ay pinganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Ang tao ay pinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangan may panganak na muli. So, ang universal na simbahan, yung tinatawag na born again. Ang lokal na simbahan, yung katulad ng ginagawa natin. Katulad ng disciple, Jesus Christ. Yan po lokal. Pero, kapag ginamit mo na ang born again, doon na tayo nagkakaroon ng pagkakaisa. Amen. Lahat ng simbahan ay nagkakaisa sa pangalan na born again. Dahil sabi sa 2 Corinthians chapter 5:17, ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala nang dati niyang pagkatao. Siya ay bago na. Lahat ang nakipag-isa kay Kristo. Kaya kapag hindi ka pa nakipag-isa kay Kristo, hindi ka pa born again. Kaya pag pumunta ka sa ibang simbahan, kapag tinanong mo, born again ka ba? Yes! Doon kayo nagkakaisa. Ang tawag doon ay universal. Wala kayong hadlang. Wala kayong tinatawag na ay, hindi ako dyan, hindi ako doon. Katoliko ako. Yan. Katoliko. Ang tawag dyan ay lokal. Lokal yan. Ibig sabihin, ang makakasama niya lang ay Katolikan din. Hindi niya kasama ang born again. Hindi niya kasama ang Iglesia. Hindi niya kasama ang dating daan. Hindi niya kasama ang Mormons o Jehovah. Kasi lokal lang siya. Pero kapag sinabi ng born again, lahat ng born again na simbahan, doon kayo nagkakaisa. Ang tawag doon ay universal. Universal Church. Kahit anong pangalan ng simbahan mo, kapag tinabing na kami ay born again, ikaw ay born again, doon kayo nagkakaisa. Ang tawag dyan ay Universal Church. Pangkalahatan. Pero kapag tinawag mo ng disciple of Jesus Christ, so ibig sabihin, doon ka lang. Hindi mo kasama ang dating daan. Hindi mo kasama ang Iglesia ni Cristo. Hindi mo kasama ang mga Katolik. Dito ka lang sa disciple of Jesus Christ. Ayan ang tinatawag ng local church. Local church. Kaya yung taong nagsasabing born again siya, bagamat nasa ibang simbahan siya, pag sinabi niyang born again, kasama siya doon sa church na universal. Dahil ang natin kipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen! Kaya, pag pumunta ka sa simbahan, tanong yung born again ka ba? Pag sinabing ibig sabihin, kasama sa doon sa tinatawag na universal church. Pwede ka roon. Hindi kayo nagtatanong kung ano yung simbahan, yung pangalan ng simbahan mo. Kundi nagkakaisa kayo sa pagiging born again Christian. Dahil ang piniglilingkuran nyo ay sino? Si Kristo. Ang piniglilingkuran niya sino? Si Kristo. Kaya siya na born again. Ikaw din, kaya ka na born again. Dahil kanino? Kay Kristo. Kaya kayo nag-iisang nagkaroon kayo ng tinatawag ay isang pananampalataya. Ang tawag doon ay universal o pangkalahatang simbahan. Pangkalahatan. So dyan nakikita natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 hanggang 18 na sabi niya, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, sa halip napalitan na ng bago.
Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang tayong mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinili kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan ni Kristo. Kaya pangkalahatay siya, universal, anuman ang iyong relihiyon, anuman simbahan ang pangalan ng simbahan mo. Kung sinasabi mo born again ka, pwede ka rin ito. Amen? Hello? Walang tinatawag na denomination na gap ng ayaw ko dyan kasi dating-daan ako eh. Ayaw ko dyan dahil ako ay GIS. Ayaw ko dyan dahil ako ay ganun. Pero kapag sinabi mo born again ako, hindi mo na masasabi ang pangalan ng simbahan mo. Amen? Ang masasabi mo, yung relasyon mo kay Kristo. Ikaw at ako ay magkakapatid kanino? Kay Kristo. So dyan ay sinasabi na ito ang universal na simbahan at binubuo ng lahat saan man na may persona na kaugnayan kay Kristo. Ang salitang born again, ito ang universal na simbahan na binubuo ng lahat ng mga manampalataya na tumatawag kay Kristo. Dahil sinabi ni Jesus Christ, maliban ipanganak na muli ang tao ay hindi siya makakapasok sa kanilang langit. Lahat ay kailangan may panganak na muli. You must be born again. Yun ang tinatawag na universal. Kaya kapag sinasabi mo hindi ka pa born again, ibig sabihin wala ka pang personal na relationship kay Kristo. Hindi ka pa nakipag-isa kay Kristo. Hindi mo pa tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, kaya hindi ka pa bahagi sa Universal Church, sa pangkalahatang simbahan. Dahil wala ka pang relasyon kay Kristo. Hindi ka pang makakapasok sa kaharian ng langit. Amen! Dahil sinabi ni Jesus Christ, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Maliban ipanganak na muli isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit kailangan mo born again? Dahil nung magkasala, siya doon at iba namatay ang kanilang espiritu. Ang nabubuhay nila sa kanila, body and soul. Kaya wala silang panahon na paglingkuran ang Diyos. Sapagkat ang nakakakilala lamang sa Diyos ay ang kanilang espiritu. Kaya hanggang patay ang kanilang espiritu, wala silang pagkakataon na paglingkuran ng Diyos. Dahil hindi nila maintindihan at maunawaan ng mga bagay na espiritual. Kaya nung ikaw ay makipag-isa kay Kristo, nabunagin ka, nabuhay ang iyong espiritu, naging kompleto ang iyong pagkatao, meron ka ng body, soul, and spirit. Kaya nagugutom ka na hindi lamang sa pagkain. Nagugutom ka na rin sa salita ng Diyos na ating napapakinggan sa umagang ito. Hindi po ba? Kaya kapag sinasabi ng tao hindi pa siya born again, wala pa siyang relationship kay Kristo. Hindi pa siya ligtas. Dahil si Kristo may sabi mismo niyan, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Kahit maganda ang iglesia mo, kahit maganda ang simbahan na inatinan mo, kapag sinasabi ng bawat isa sa inyo, hindi ako born again, lahat kayo hindi makakapasok sa kaharian ng langit. So kung sinasabi ng bawat isa sa inyo ay I'm a born again Christian, why? Because nagpag-isa ako kay Kristo. Tinanggap ko si Kristo sa buhay ko bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Pangalawa, ang lokal na simbahan ay tinawag sa Galatia. Sa Galatians chapter 1 verse 1 hanggang 4, mula kay Pablo na hindi lang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Kristo at ng Diyos. At ng Diyos Ama, na muling bumuhay kay Jesus. Ang lahat ng kapatid na narito ay
kasama kong bumabati sa mga iglesia sa Galacia. So may inyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesus Kristo. So doon makikita natin na ang lokal na simbahan, yung mga sa lahat ng dagong na mayroong pangalan ng simbahan. Katulad ng Disciple of Jesus Christ. Ang tawag dyan ay local church. Local church. Mayroon tayong membership. Mayroon tayong pagkakilanlan na tayo ay magkakapatid sa simbahan ng Disciple of Jesus Christ. Yung tawag dyan ay local church. Kaya dito ay pinakikita na si Pablo na isang apostol at lahat ng mga kapatid na kasama ko sa mga iglesia sa Galacia, dito makikita natin na sa lalawigan ng Galacia ay maraming simbahan. Meron silang lokal na ministeryo at nakakalat sa buong lalawigan, sila ay mga lokal na simbahan. Ang simbahang Baptist, isang simbahang Lutheran, isang simbahan Every at iba pa. Ito ay isang lokal na simbahan, isang lokal na katawan ng mga manampalataya. Ang universal na simbahan ay binubuo ng bawat isa na kay Kristo. Ang mga membro ng pangkalahatang simbahan ay dapat maghangad ng pakikisama at pagpapatibay sa isang lokal na simbahan. Kaya sa buod, ang simbahan ay hindi isang gusali o isang denominasyon. Ayon sa Biblia, ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Lahat na naglagay ng kanilang pananampalataya kay Kristo para sa kaligtasan. Ang mga lokal na simbahan ay mga pagtitipon ng mga taong nag-aangkin ng pangalan ni Kristo. Ang mga miyembro ng isang lokal na simbahan ay maaaring maging miyembro ng pangkalahatan ng simbahan. Depende sa pagiging tunay ng kanilang pananampalataya. Ang lokal na simbahan ay kung saan ganap na magagamit ng mga manampalataya ang mga prinsipyo at pagpapatibay loob sa isa't isa sa kaalaman at biyaya ng Panginoong Hesus Kristo. So doon ay makikita natin na ang ecclesiology ay nakabatay sa pag-aaral patungkol sa simbahan. Na ang simbahan ito ay hindi yung gusali, kundi ang simbahan ito ay walang iba, kundi ang ating mga katawan. Na kung saan ay pinakikita na ang bawat sa atin yan, no? Doon nakikita natin yung ecclesiology na kung saan ay pinakita kung ano nga ba ang simbahan. Ang simbahan ay hindi gusali, kundi ang simbahan ay ating katawan. Last but not the least, pangalawa sa pag-aaral sa ecclesiology, yung ano ang layunin ng simbahan. Bakit mayroong simbahan? Ano ang kanyang layunin? Bakit tayo ay narito at tinatawag natin na tayo ay simbahan? So, ano ang layunin? Sa Gawa chapter 2 verse 41 hanggang 42, ito yung layunin ng simbahan. Kaya ang tumanggap sa sinabi ay nagpabautismo ay nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yaon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid sa pagpipiraso ng tinapay at pananalangin. Maaaring ituring na isang layunin para
para sa simbahan. Ituon nila ang kanilang sarili sa mga itinuturo ng mga apostol at pagsama-sama sa pagpuputol ng tinapay at pananalangin. Ayon sa talata nito, ang mga layunin, aktibidad ng simbahan ay dapat na una, pagtuturo ng doktrina ng Biblia. Maturuan tayo ng kalaman patungkol sa Biblia. Pangalawa, ang pagbibigay ng lugar ng pagsama-sama para sa mga mananampalataya. Kaya meron tayong mga lugar na kung saan doon tayo nagsama-sama bilang mga mananampalataya. Pangatlo, pagdarawusan ng hapunan ng Panginoon. Yung nagkakaroon tayo ng tinatawag na banal na hapunan. Na nagiinom tayo ng yung simbolo ng dugo ni Kristo at ng tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo. Kaya ang simbahan ay nagtuturo ng doktrina ng Biblia upang maging batayan sa ating pananampalataya. Sinabi sa Ephesians chapter 4 verse 10 hanggang 16, at ang bumaba ay siya rin naman umakyat sa katastaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. At binigyan niya ang lahat ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba evangelista, ang iba pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia, hanggang sa makamtan natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad na sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo malilinglang na mga tao. Ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian, sa pamamagitan ng kanilang katusuan at panglilinglang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo natin lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasakasuhan ay magiging isang katawan, at sa kanya kung maayos nang gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. So, ang layunin ng simbahan ay maturuan tayo ng tama na pananampalataya sa Diyos. At makilala natin yung totoong lingkod ng Diyos. Ilang bang lingkod ng Diyos? 5 lang. Apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Ginawa niya ito upang sa kaunad na kanyang iglesia. Para hindi na raw tayo malinglang ng mga taong nagpapanggap na sila ay mga lingkod ng Diyos. Mga lingkod ng Diyos. Kaya yan ang layunin ng simbahan. Kaya mayroon ganitong gusali para mayroong pagtitipunan yung mga mananampalataya. Ang sabi nun sa Hebrews chapter 10, verse 20 hanggang 25, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag na magalinlangan sapagkat ang nangako sa atin ay maasahan. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtipon-tipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. So yan ang layunin ng church, na meron tayong pagtitipon-tipunan na kung saan maging batayan ng iyong pananampalataya na hindi mo nakakaligtaan ang pagdalo. Amen! Hindi mo nakakaligtaan. Kung baga sa doon mo nakikita na naglilingkod ka sa Diyos. Doon mo nakikita na meron kang tungkulin
na paglingkuran ng Panginoon na hindi ka lamang mag-isa, kundi marami. Mayroon kang kasama at mayroon kang lugar at mayroon kang lokal na church na inaatungan. Amen! Mayroon kang lokal. Kaya sa Romans chapter 12 verse 10 hanggang 13, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagan ninyo ang iba na higit sa pagpapahalagan nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga tagaibang lugar. So, nung makikita natin ang layunin ng simbahan, yung local church, na kung saan sa local church ay meron itinalaga si Kristo bilang tagapagturo, tagapangaral, dahil hindi lahat mga ngaral sabi ng Biblia. 5 lamang ang ginamit ni Kristo. Dahil alam ni Kristo, ang dating ng mga apostol ay mawawala. Amen! Kaya, nagbigay siya ng mga katulad ng mga apostol. Katulad ng mga propita. Katulad ng mga ebangelista. Katulad ng mga pastor at guro. Ang bawat isa nito ay may kanya-kanya silang tungkulin. Anong tungkulin ng apostol? Ang tungkulin ng apostol, magtatag ng church. Kaya mayroong mga churches, local church. Sila yung inutusan ni Kristo na humayo at mangaral sa buong sanglibutan. Sila yung inutusan ni Kristo. Sila yung nagtatag ng church. Kaya mayroong ganitong mga local church. Meron silang gift ng pagiging apostol. Pagiging apostol. Kasi kung wala kang gift na apostol, hindi ka makakatatag ng simbahan. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang itatag ang church. Kasi nga, ang may gift na apostol, ito yung matatapang. Ano man ang kailang mangyayari sa buwan nila. Ito yung mga taong lingkod ni Kristo na hindi takot sa kamatayan. Mamatay man o mabuhay, basta matupad lamang ang kanilang misyon na mangaral ng mabuting balita at magtatag ng local church. Kaya mayroong may tinatawag na simbahan sa Galacia, simbahan sa Macedonia, hanggang sa tumalap sa buong sanglibutan ang kanya-kanyang mga simbahan. Ngayon, nagkakaisa lang ito. Ang bawat isa, kung talagang totoong lingkod ni Kristo, ang laging sinasabi, kailangan mong ma-born again para mapasama ka sa Universal Church. Amen! Mapasama ka sa lahat ng simbahan na mga pinili ni Kristo. Dahil ang mga lingkod ng Diyos, itinuturo kung paano makapasok sa langit. Paano ka makapasok sa langit? So sabi mo pa, sir, paano ka makapasok sa langit? Kailangan manampalataya pag-utos mo pa. Yes. At nakipag-isa ka kay Kristo. Ngayon, dahil sa isa ka kay Kristo, anong tawag sa'yo? Ang tawag sa'yo ay born again. Proseso yun po naging ang Kristiyano. Ang Kristiyano, maraming Kristiyano. Meron tinatawag na false Christian at meron tinatawag na true Christian. Ang true Christian, yun nagsasabing born again ako. Naging process. Born again ako. Kasi ang born again, iyan yung pagbuhay ng iyong espiritu. Binuhay ni Kristo ang iyong espiritu. Yan ang tinatawag na born again. Doon nagsisimula ang iyong pananampalataya sa Diyos. Doon nagsisimula nagugutom ka sa salita ng Diyos. Kasi kung patay pa ang iyong espiritu, walang halaga sa iyo ang salita ng Diyos. Yan ang unang-unang binuhay sa iyo ng Diyos, ang iyong espiritu. Kaya tawag sa iyo ay born again. Amen! Ang bata, habang sa loob ng sinupupunan niya, hindi pa siya masasabing isinilang. Amen!
Saka lang siya masasabing isin nila kapag siya ay nailuwal. Kapag nailuwal na, ang tawag doon ay bagong nilalang. Ngayon, kapag bagong nilalang na siya, ano nagugutom siya? Nagugutom na siya saan? Sa gatas. Doon na nagsisimulang siya ay kumakain. Kaya kapag sinasabi mo, hindi ka bunagin, wala pa, hindi ka pa kabilang sa mga taong mananampalataya. Hindi ka pa kabilang. Kasi patay pa ang espiritu mo. Kailangan buhay muna ang espiritu mo. Saka ka magiging kabilang sa mga mananampalataya. Sabagat ang mga mananampalataya, nagugutom sila hindi sa pagkain. Nagugutom sila sa salita ng Diyos. Amen! Sa ngayon, ano nabubusot sa atin? Ang ating espiritu. Ano nagugutom sa atin ngayon? Ang ating laman, ang ating kaluluwa. Naghanap ito ng pagkain. Pagkatapos nito, kakain tayo para sa kaluluwa. Kasi ang nagugutom sa ating dalawa, kaluluwa at espiritu. Ang pagkain ng ating kaluluwa ay pagkain laman, pagkain dito sa mundo. Doon siya nabubusog. Doon siya nagagalak at natutuwa. Pero ang pagkain ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Kaya kailangan mong maborn again. Ang yung ibig sabihin, kasi namatay dati ang espiritu mo. Namatay yan sa kasalanan. Kaya kailangan muling mabuhay. Kaya muling mabuhay yan. Kaya doon ay sinasabi ng banal na kasulatan. Nawa ay meron tayong naiintindihan, meron tayong naunawaan kung ano ang layunin ng church. Ang layunin ng church. Kaya mayroon mga lokal para mayroon tayong pagkadaluhan. Amen po ba? Meron tayong pupuntahan. Dahil yan ang layunin ng Diyos na tayo magpalakasan sa isa't isa. Kaya magpakasipag kayo sa gawain ng Diyos, sabi ng Biblia. Magpakasipag kayo. Kasi nga, maraming magnanakaw dito sa mundo. Yung salita ng Diyos, pwedeng nakawin ni Satanas yan. Pwedeng nakawin yan. Para kapag ninakaw na yan, wala ka ng panahon maglingkod sa Diyos. Kaya mga ninanakaw ang salita ng Diyos sa mga Kristiyano, tingnan mo, ayaw na umating sa church. Dahil ang salita ng Diyos ninakaw na sa kanila at napalitan na ng salita ng sanglibutan. Yes. Tinangay ng agila. Natubo sa batuhan. Sa pamagitan ng mga problema. So yun yung mga tinatawag na nakawin niya ni Satanas. Kapag hindi ka na umaating sa church, hindi ka na umaating sa local church, yan ang layunin. Kaya mayroon tinatawag ng mga local church. So puri ng Diyos, gawin magpalain po tayo ng salita. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat sa inyo pong mga salita. Namin po mga pag-aralan patungkol sa ecclesiology, na ibig sabihin ng ecclesiology ay pag-aaral patungkol sa simbahan. At nalaman po namin sa noon kung ano ang simbahan, ay ang simbahan, ay ano ba, kundi ang aming katawan tayo. Kaya salamat o Diyos, at muli kumanunod sa YouTube channel, sa FB, Luzon, Visayas, at Mindanao, maging sa iba't ibang bansa, na siyang makapapanood dito pa noon, ay dalangin namin sila man ay mapagpala at nakasama namin sila sa gawain ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello? Amen. Mapagpala ba tayo? Amen. Amen. Kaya sabi nga sa banal na kasulatan,